Bakit tila sobrang masikreto nitong ICI ni BBM, mga kababayan? Etong ahensyang binuo mismo ng ating presidente para mag-imbestiga sa kurakutan sa infrastructure sa ating bansa. Bakit hindi nila ito isinasa publiko? Ano kaya ang kanilang niluluto? Lutong Macau nga ba? O baka naman, mga kababayan, nagluluto sila ng pusa? Ang sabi siopaw daw, mga kababayan, tapos pusa pala. Puting pusa na may papel sa ilalim at may ketchup sa ulo. Patay tayo dyan, mga kababayan, dito sa Lutong Macau ng ICI na yan. Panoorin niyo po, ha? Ayaw nyo pang i-televise o i-livestream man lamang itong Ayaw i-televise. ICI. Behind closed doors, kailang behind closed doors. Maraming hidden. Oo, siyempre, nagtataka yun. For privacy purposes daw, mga kababayan. Privacy purposes or railroading purposes. Mga tao, kaya totoo man, kaya hindi, ano bang niluluto nyo dyan? Anong niluluto ninyo, At mga ayaw animal? nyo pakita. Gumagawa kayo ng siopaw, baka naman pusa yan. Baka gumagawa ng mga kababayan, siopaw na pusa. Delikado tayo dyan. Allergic pa naman ako sa pusa, mga kababayan. Balahibo, ha? Balahibo, hindi yung kakain ng pusa. Baka naman, mga kababayan, itong siopaw na niluluto nila ay pusa. Oo, magagalit si Kiko Barsaga. Si Meow Meow magagalit. Meow-meow eh. Yan, meow-meow. Oh, baka daga din, mga kababayan. Chapsuy lang yun. Oo, baka pusa yan, baka daga. Hindi namin alam eh. Di ba kaya nga nauso yung Asusena. open kitchen sa mga restaurant, may salamin. Nakikita nyo? Yan, mga kababayan. Bakit hindi nila yan pinapublic, mga kababayan? Natatakot ba silang makita ng ng sambayan ng Pilipino kung ano-ano ng mga updates, mga nangyayari, mga kababayan, sa kurakutan sa ating bansa? Bakit nila sinisikreto? Kung paano niluluto, kung madumi, kung burara. Yeah. Oh. Gaya lamang ito sa mga kababayan, di ba? Kapag mga kababayan, mga restaurant na open kitchen, mas maraming pumupunta dahil nakikita mo talaga na malinis. Nakikita mo kung sino yung nagluluto. Kung may sipon yung kusinero, biglang sisinga doon sa sabaw. Achoo! Tapos napunta, mga kababayan, doon sa Di ba sabaw. may Chinese soup? Di ba may Chinese soup yung medyo malapot? Ala! Di ba yung bird's nest? Di ba? Hindi Egg soup, mo alam mga kung kababayan. ano yung malapot yun. Lumi. Ay, grabe. O baka meron pa dyan, talaba. Ala! O mahirap eh. Naka, Diyos ka lang. Tabi sa mga kumain. Oo. At saka yung mga bola-bola, di ba? Yung mga siomay. Hindi mo alam, so kilikili. Grabe naman ito. Grabe naman ito. Pero malay natin, mga kababayan, may mga siraulong mga restaurant. Ganyan. Pero may nagkwento talaga sa akin, mga kababayan, na nagtatrabaho sa restaurant. Sabi talaga niya, mga kababayan, kapag mayroon daw mga maangas na mga customer, doon sa kanilang restaurant, mga kababayan, may hudas daw na chef. Kapag nagagalit siya, mga kababayan, duduraan. Yee! Lord. Tapos ilalagay sa sahig. Aapakan daw, mga kababayan. Tapos tsaka i-reheat and then isi-serve. OFW siya. Nagtatrabaho siya sa mga kababayan, ibang bansa. In fairness, hindi sa Pilipinas yun. Pero grabe, hindi natin alam, mga kababayan, yung mga restaurant na kinakainan natin. Katulad din yan ng ICI, mga kababayan. Habang hindi nila yan sinasa publiko, posibleng, mga kababayan, dinuduraan nila yung mga kaso dyan. Nagluluto ng pusa o daga. Kasi malaman eh. Ha? O biglang bumahing dun sa chapsuy. Hindi, kaya nga nagkaroon ng open kitchen. Yun ang transparency. Yun. Transparency. Sige na nga. Ibig sabihin, hindi, seriously, Opo. mas may kumpiyansa ka kung nakikita mo Nakikita kung ano mo. ginagawa. Parang itong Ayaw eh. Ano ba to sinabangag, mga kababayan? tech natin, di ba? Nakikita Hindi mo alam natin. kung medyo mali yung cue ng mga sound effects. Alam mo kung sinong nakaupo. Alam mo kung sinong sisisihin mo. Kung nakatakip si yan. Jun. Si Wala. Jun. Reyes yan. Si Jun Reyes. Kung hindi mo alam, kung nakatakip yan, hindi mo alam kung mumurahin mo si Wener o si Jun Reyes. Di ba? Magugulat na lang tayo, mga kababayan, ang nakakasuhan ng mga kaalyado ng mga Duterte. Ngayon, mga kababayan, parang uunahin nila si Bongo. Talaga yun. Kita mo, umpisa natin ha. Stupid. Ang problema sa Pilipinas ay walang katarungan. Walang Bago katarungan. nalagyan pa ng ombudsman na Kengkoy, lalong Ombudsman na ungas. Ombudsman na animal, mga Amo, kababayan. kahoy na may lalo na. Ito. Di ba sabi nila, laging sinasabi nitong mga Laging dilawan, sinasabi. mga kakampengs.
Kakampwet. O mga kakampwet Oh, sige po. na malinis daw nung panahon ni Cory, Kakambing. etc. Pero baka akala nila Diyos ko, nakakalimutan Lord. na ng mga tao. Oh. Yung mga iskandalo noon. Ito bibigyan ko kayo ng mga sample. Malinis, mga kababayan, ang noong panahon ni Cory. In history niya, mga kababayan, ang pinagbibintangan ay ang kan ni Cory ang nagnakaw doon sa kayamanan ng Pilipinas dati. Kaya, di ba? Pero ang kwento niyan, mga kababayan. Tapos yung kayamanang nawala ni Juan Luna na nobya ng isang kuhang ko, mga kababayan na ancestor. Biglang nawala, biglang namatay din sa sino man yung nagdala. And then, biglang yumaman, mga kababayan, yung angkan kurikong.com. Yun ang pinambili nila ng mga kababayan. Lupa. Pinautang ang mga pobreng mga magsasaka and then hindi na mga kababayan nabayaran. Sinikwester ang lupa. Land grabber. Tapos ngayon, mga kababayan, santa daw pinakamalinis na para sa mga kakampwet. Lang na purusahan dito, ha? Okay. Mm. Noong naging revolutionary government ang Pilipinas, Hindi nga niya napakulong si Marcos Sr. Sana, pinakulong lahat ng pamilya Marcos noon, mga kababayan. Malamang hindi yan makabalik si Bangag, mga kababayan. Oh? Pumunta pala sa ganun. di ba nung natanggal si Marcos Sr., revolutionary government, Pangulo si Cory, nagkaroon ng PCGG, yung yes. Philippine PCGG. Commission on Good Government, para daw imbestigahan yung mga anomalya nung panahon ni Marcos, kunin yung mga nakaw na yaman, di Anomalya umano. nung panahon ni Marcos? Pero, ito nyo, Anyari na yan. January mga 1992, kababayan. bago matapos ang termino ni Pangulong Cory Aquino, yung Philippine Airlines, Opo, ngayon, opo. yan, ay Pagmamayari yan ng Pilipinas dati, mga kababayan, ha? PAL, yung Meralco, yung sa tubig, mga kababayan. Gobyerno dapat ang may-ari niyan. 67% ng mga shares of stocks niyan ay ipinabenta kasi under sequestration yan ill-gotten wealth daw. Opo. Yung PAL. Ay, sa kanila. Binenta sa isang grupo ng investors. Tapos, nasaan ang pera? Masama. Ngunit, etong masama. Number 1, yung mga investors na yon ay kanyang mga pamangkin. Pamangkin. Di ba? Conflict of interest, mga kababayan, napapaboran. Tapos, di ba, mga kababayan, yung ABS-CBN, napakalaki ang utang daw niyan, mga kababayan, sa gobyerno dati. Tapos, nung si Cory na ang naupo na quit. Tatlong na may apelyidong Cojuangco at isang Panuacco ng mga taga Rizal na mga kamag-anak niya. Alam mo kung ano nangyari? Ano po? Anyan eh. Yung bentahang yun, lugi! Lugi! Lugi ang Why? gobyerno. Dahil undervalued. Alam mo kung magkanong lugi What? ng Undervalued? Binenta ng palugi, mga kababayan. Pilipinas? In 1992 dun sa pagbenta ng PAL. Philippine Airlines. 300 million US. In 1992, magkano yun ngayon? Kung adjusted for inflation, Pagkatapos, yung mga bumili, ni walang pera pambili. Inutang Walang pera. Inutang, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Walang pera? Paano? Bumili, mga walang pera. Inutang, binili. Binili nila Ayun, na hindi tumubo ng 300 million. Wow. Dollars ha, hindi Opo. pesos. Oh. Magkano yun ngayon? Even at current rates, magkano yung 300? 1.5 billion ba? O 15 billion? Oo, hindi ako magaling. Ito pa. Etong PAL, hindi pa natapos sa pagbebenta ng shares of stocks. Pati yung building Pati building. na ang nagmamay-ari ay Philippine Airlines na nasa San Francisco. Binenta rin Hello. ng palugi, 6 million US dollars ang lugi kasi undervalued din. Dahil kamag-anak. Oo. Ay, nako. Binenta sa kamag-anak, mga Ito pa, kababayan. yun yung lumitaw yung, baka nakakalimutan na kasi ng new generation, nakala nila Mga kakampwet, makinig kayo, ha. Ginawa ng santa-santita ninyong si kurikong.com. linis ng Cory Aquino administration. Yan yung tinatawag namin noong time na yun na Kamag-anak Incorporated. Kamag-anak, Kamag-anak Inc. Kasi puro kamag-anak. Ito, yung mga lopa.
Hindi yung lupak ha, iba naman yun. Masarap yun. Yung mga lopa, Okay. ha, ay Lopa. mga kamag-anak din ni Korean, sina Ricardo Lopa. Ay, grabe. Nagpakasasa din mga kababayan, no? Kaya nga walang lusot ang mga tao dati mga kababayan. Nag-aaway ang dalawang hudas na pamilya, mga demonyong pamilya, Marcos at Aquino. Kahit sinong panalo mga kababayan, lugi ang taong bayan. Yan, oo, eto ha, mayroong mga kumpanya, 38 kumpanya na sinequester doon. Usong-usong sequester. Pagtingin nila nakaw, sinisequester nila, kinukuha ng gobyerno. Sequester. Bigla-bigla na lang kinukuha. Kinukuha. Okay. 38 kumpanya na na-sequester ay hindi tinurn over sa PCGG. Kundi, Saan na turnover? ito ay ibinenta Binenta na naman mga kababayan ng palugi. kay Ricardo Baby Lopa sa presyo lamang. Napakamahalagang mga kumpanya ito Maraming assets. Opo. 227,000 US lang. Ganon ka ba? 227,000 lang US dollar. Napakalaking mga kababayan asset. Binenta ng palugi. Ba ang presyo? Ito pa, Okay. meron pa. But wait, there's more. Okay. Diba? Parang home TV shopping lang, Say it. Yung But wait, PLDT, there's di ba? more. PLDT. Kanila dati yan. Opo. Kaya nga yung headquarters niyan sa Makati Avenue Coangco Building. Dalawang Coangco Building yan. Isa yung kay yung kay Don Pepe Coangco. Opo. Don Pepe. Yung unang wala na. Alam ko matanda na yung Pepe na yan Oo, medyo kulubot na yung Pepe. Si Don Pepe! Alam kong ibig sabihin mo. Double meaning. Don Pepe Coangco. Totoo naman may Don Pepe. Nung last time nakita ko si Don Pepe, kulubot na Sige. Oo, kulubot na Pepe Walang na siya. sabi. Kasi matanda na siya, mga 80. Oo, yan, oo. Ayan, sige. Okay. Oo, nahawakan ko pa nga yung kamay ni Hoy! Don Pepe. Oo. Kulubot, oo. Okay. Yan ay binili ng gobyerno noon sa mga kuwangko. Alam mo ba, pinalabas nila, hindi daw nabayaran. May record, kaya nga nireklamo yan na nabayaran ng gobyerno. Ibinalik! Ni walang singkong duling binayad mga kuwangko. Ibinalik lamang. Oo. Eto pa, buti na huli. Huli ka balbon. Huli ka, Yung Balbon. meron tayong property sa Roppongi District sa Metro Tokyo, sa Japan. Roppongi. Ang dami palang properties mga kababayan, no? Tapos pinagbebenta lang ng mga animal. Yun ay ating konsulada yata o embahada, hindi ko maalala. Grabe. Yun ay bahagi ng reparations goods para sa mga bata. Yung reparations goods, di ba sinakop tayo ng mga Hapon bago napatalsik sila, liberation. Yes. Yung perwisyo nila kasi sila yung aggressor. Sila yung perwisyo na sa Pilipinas, pinagbayad sila dun sa terms of surrender ng Japan. Kasama roon may mga reparations na mga papaayos nila ito, etc. Parang kabayaran, may pera. Yes. Part doon Reparations. isang lupa sa Roppongi District na napakahalaga. Alam mo naman yung Roppongi District, Ah, di ba? yes po, opo. Yun ang kumbaga sa kuwan parang Makati yun Yeah. Oh, yung Ortigas, Galing ako di ba? dun, yes Oh, di ba? po. Opo. Oh. Ibebenta pa sana. Ibebenta pa. Buti Buti na na booking ni nahuli. Doy Laurel. Nagkasuhan yan sa Supreme Court. Yung the famous case of Laurel versus Executive Secretary. Grabe mga kababayan, no? Wala talagang mapili doon sa dalawang pamilyang nagharing uri dati, no? Aquino versus Marcos. Puro kahayupan mga kababayan ang ginagawa. Talaga? Oo. Yung tumulong ng petisyon doon sa Supreme Court, hindi pa abogado noon, isa sa mga gumawa, pero malakas na even din yung sex appeal. Wow. Kaya panalo Siyempre. Nagtumulong. Law student pa lang yun. Ganun Law student pa lang, pero Opo. malakas na sex appeal. Wow. Oo, even then. Oo. Siyempre. Sinabi ng Supreme Court, hindi pwedeng ibenta yan
because that is property for public use. Oh. Yan ay part ng patrimony ng Pilipinas. Nabuking pa! So what happened? After Ay, that? hindi na tuloy. Pero yung PAL building, yung PLDT ay yan, bumalik yan. Pero atin pa rin yun, sir, yung nasa Roppongi. Well, I suppose so kasi sinabi nga ng Supreme Court, Oh. di pwedeng ibenta. Oh. Eto, isa pa na walang katarungan. Ang dami nitong nasa listahan ko, yun na lang Mama Sapano. Oo. Yan. Oo nga, no, mama, sa Anong paano mga hirap? kababayan. Aquino na naman yan, di ba? Pag ang ombudsman ay kamote. Kamuting kahoy. pagkabot- Walang pananagutan mga kababayan na si Panot. Pasalamat nga mga Aquino, no? Hindi talaga pinurso ni Tatay Digong na lang mga kababayan dahil nakiusap si Chris Aquino and then namatay naman din si Noy Noy. Pero tanging si Tatay Digong lamang mga kababayan ang presidente na hindi niya ginipit yung pinalitan niyang presidente. Tapos eto pa ngayon mga kababayan, si Bangag. Pinalibing ang tatay mga kababayan na sa libingan ng mga bayani. At yun ang hudyat mga kababayan na parang nabudol na tayong lahat. Nag-iba ang ating paningin sa Marcos mga kababayan. Tinulungan ng kanyang anak na manalo sa pagka-presidente mga kababayan. And then eto isusukli. Pinatapon, kinidnap pa si Tatay Digong, pinatapon sa ICC. Bangag! 4 ang namatay. 2 report, DOI ni Magalong at saka yung Committee on Public Order ni Grace Po. Sinasabi may kasalanan si Noy Noy. Nag-file kami. Ganyang kakapal, matangkad pa sa akin yung mga yung isang bulto ng ebidensya. Kami ni Jigs nag-file noon, isang pick-up, 2 pick-up. Yung ebidensya, anong final ng ombudsman? Ano po? Usurpation. Usurpation? Paano naging usurpation mga kababayan? Siya ang commander-in-chief. Sino ang usurp niya? Lahat mga kababayan under his command. Bulok! Grabing mga kababuyan na itong mga kababayan. Usurpation? Wala nga kwenta-kwentang kaso. O yan. O, yung isa pa. Huli na, dingbak siya. O, wala pa rin nangyayari. Nasaan yung O isa pa yan mga kababayan, dingbak siya. Walang napanagot, di ba? Yung sentro pa nga mga kababayan ng kontrobersiyang iyan bida-bida na ngayon sa Kongreso mga kababayan, si Gagaring. O yun. O, wala pa rin nangyayari. Nasaan yung mga akusado ng dingbak siya? Ayun. Congressman. Namamayagpag sa mababang kapulungan. Udas, dapat imbestigahan yan ulit si Gagaring mga kababayan. Kahit hindi na sa dingbak siya, kundi ngayon mga kababayan sa partisipasyon niya dyan sa nakawan sa Kongreso. Magkano ang nakuha niyang insertion mga kababayan, allotment, kung ano-ano pang mga proyekto, kung ano-ano ito. At saka dapat i-audit mga kababayan kung ang mga proyekto ba ito is existing, hindi substandard. Dapat mapanagot yan si Gagarin. Oo, di ba? Iyan ang sinasabi. Andun ako sa Senate. Tapos ang dami pang napatay mga kababayan dahil sa kanyang kagaguhan sa dingbak siya. Kapag walang katarungan, ay walang mangyayari sa bayan. Walang Isa-isahin natin, isuriin natin ang mga iskandalo. Eto, Ayan. unang-una. Oo. Unahin na natin yung Dacer Corbito. Ayan, bidang-bida na si Lacson dyan, mga kababayan. Anong nangyari? Naging senador pa, mga kababayan. Naging Blue Ribbon pa. Tapos nag-resign sa Blue Ribbon. Naging epal, mga kababayan. Una. Crime of the decade. Okay. May nanagot ba? Wala. Why? Sapagkat Nag-fugitive pa si Lacson noon. ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Dacer Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan Oo. na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. May warrant, no? Bakit hindi inactivate yung Interpol? Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Okay. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Opo. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. Okay. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Sinabi si Senator Ping ang mastermind. Mastermind, mga kababayan. Sumumpa siya. Sinabi ngayon, nag-apologize na. Siyempre, marami na nangyari in between. Opo. Pero noon, talagang sinusumpa sa amin. Mabuhay, mamatay, yun ang testimony ko. Anyway, pumunta na tayo sa mga events, yung time frame. Nagkaroon ng warrant from Judge Telma Medina. Opo. Nagtago si Ping. Nagtago, mga kababayan. At
At sa tingin natin ha, may kinalaman na naman dito ang mga mga kababayan sa pagka-absuelto ni Ping Lacson. Panot! Mga Aquino mga kababayan. Kaya nga dilawan din yan. Mayroon niyang utang na loob. Kagaya ni Trililing, nakalabas si Trililing sa kulungan mga kababayan dahil kay Aquino. Sinabi pa, I'm a fugitive from injustice. Injustice daw yun. Siyempre, sino pa ka naman para maghusga na injustice? Dapat harapin mo, di ba? Okay. Nawala siya bigla, hindi mahanap. Murder ang mga kababayan ang kaso niya. Nag-wanted pa kami ng VACC. Okay, that was the time of Gloria Macapagal Arroyo. Bago siya nawala, nag-privilege speech pa siya, sinasabi sa akin, ayan, si Topacio, yan nakikita sa Malacanang, nakikipagsabuatan kay FG. Hinamon ko siya. Sabi ko sa kanya, Mr. Senator, hindi ko kilala yung kamoting yan si FG. In fact, kalaban namin yan ni Erap Yun si Mike Arroyo. The time. Bakit naman ako pupunta sa Malacanang? Anong pakialam ko sa Malacanang? Hindi ako matatawag dyan Erap ako Sabi ko, Mr. Senator, ganito gawin natin. Magpa-lie detector test tayo dyan mismo sa session hall ng Senado. Nasa dyaryo yan. Opo. Pag totoo, pagka hindi totoo ang sinasabi ko na hindi ko kilala si FG at ako'y pumupunta sa Malacanang. Pagka tinanong nyo ako kung totoo o hindi at lumabas na hindi totoo, nagsisinungaling ako, nakilala ko si FG Arroyo, at ako'y pumupunta sa... So what naman mga kababayan, di ba? Pagpalagay natin na magkakilala. Abogado siya Karapatan niya magkaso mga kababayan. Siya ang mag-facilitate ng kaso. Malacanang, isosoli ko yung aking lisensya sa law, hindi na ako magpa-practice kahit yan ang bread and butter ko. Ang tindi naman. Pero pag napatunayang mali yung sinasabi nyo, mag-resign kayo as senator. Baka Duwag yan si Lacson mga kababayan kapag nagkahamunan na. Biglang bahag ang buntot niyan. Kagaya ng si Marcoleta, inaaway sa mga kababayan. Di ba ang angas si Lacson? Tapang dito, tapang amoy lang mga kababayan, tapang niyan. Hindi tinantanan ni Marcoleta. Ayun, bahag ang buntot. alam mo sasabihin palusot. Hindi! Yung lie detector test, namamanipulate yan. Oo, namamanipulate kung ikaw ay highly trained. Halimbawa, CIA ka, secret agent ka, o James Bond ka, o Agent O210. Di ba? OO7 yun baka si Tony Falcon. OO7, OO8, OO9, OO10. Ikaw talaga. Alam mo si Tony Falcon, si Agent X44. Pero fictional yun. Ibig sabihin, seriously, nabibit. Tama yun. Agent X44? Kung highly trained ka, mukha bang highly trained agent ako? Bong Navarro yan Bugoy-bugoy lang ako so, palusot. Okay. So, nagtago si Pogi. Pogi! Nawala. Pogi! Magtago ka, Pogi! Pagkatapos, napakaswerte niya. Swerte mo, Pogi! Nagpalit ng administrasyon, yung kinampian niya, yun ang nanalo, si Noynoy. Panot mga kababayan, absuelto. And then mga kababayan, mayroon ng utang na loob. Kagaya ni Trililing, aso yan ng mga dilaw si Lacson. Ayun. Anong ginawa? Nag-iba na yung Solicitor General, nag-iba na yung Secretary of Justice. Alam mo ba na umangat siya o nag-apila siya sa Court of Appeals on the finding of probable cause. Yung Court of Appeals, kinampian siya. Sinabi, walang probable cause. Yung warrant, walang visa. Okay, Court of Appeals pa lamang yun. Okay. Ang dapat nag-apila noon ay ang Office of the Solicitor Solgen. General. Wala Sino Solicitor General noon? Di tao na. Ni Noynoy, kakampi na siya ni Noynoy. Kakampwet na yan si Lacson mga kababayan. Lumitaw na siya. Alam mo ba, ang Office of the Solicitor General, lahat ng mga walang kakwenta-kwentang annulment case, mag-asawa, nag-grant yung annulment, Okay. for whatever reason, ayaw na nila. Gusto na nilang pa-annul. Inaapila yun. Inaapila. Kahit yung mga simpleng tao lang, pangkaraniwang Nonsense. Kapanutan mga kababayan. Kasing utak lang din na tao na gusto magpa-annul, automatic, inaapila yon ng OSG. Yun ang policy. Ito, crime of the decade, Dacer Corbito. Walang appeal mga kababayan yan ang nakakapagtaka. Internationally, pumutok. Alam mo na yung nangyari kay Dacer Corbito? Di ba si Dacer Corbito ay isang sikat na PR man? Yes. Nakita sunog
pati Wala nang hustisya, sa no? sakyan niya. Opo. Sunog sa Cavite, pati yung driver niya, kaya Dacer Corbito, double murder case. Hindi at inapila. Corbito. Hindi inapila! Double murder! Hindi Inapila pa ang annulment, mga kababayan. inapila! Bakit po? Eh, siyempre, kakampi nila si Senator Lacson. Judgment call daw niya. Kinonfront ko siya niyan eh. Kakabwet. Oh. Tinry namin mag-apila, ngunit Ngunit, sabi ng Supreme Court, at that time kasi may rule, pag hindi Solicitor General nag-apila, wala kang karapatan. Kaya dahil doon sa kasong yon na nanghihinayang yung Supreme Court. Tignan mo yung tono noong desisyon ng Supreme Court. Pasensya na kayo, gusto man namin kilalanin tong apila na to. Eh wala yung Solicitor General, hindi namin pwedeng tanggapin. Nagkaroon ng bagong rule ngayon na kahit wala yung Solicitor General, pwede mag-appeal, pako-comment na lang. Pwede na. Yes, oo. Kaya lang, hindi namin na inabutan yung rule na yun. At sa tingin ko, it was because of that error of judgment or erroneous. bias on the part of then Solicitor General Cadiz. Kaya, nagkaroon ng ganung rule. Ayun, nakarma tuloy si Cadiz. Anong nangyari sa kanya? Tumakbo siya ng gobernador ng probinsya niya, Olats. Wala na siya, kamote na siya. Okay. Yun ang nangyari. So, yung sasabihin nila, acquitted si Senator Lacson. Hindi po. Hindi. Technicality lamang po yan. Oo, na technical lang, mga kababayan. So, wala talaga, hindi dumaan sa trial, mga kababayan. Hindi natin masasabing innocent. Kakampi nyo lang ang Solicitor General. Kakabwe. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kasama. Walang naparusahan, dalawa patay in the most gruesome manner. Plus, kuratong baliling pa, no? Internationally, mayroong publicity. Walang nangyari. Okay. Dumako tayo sa iba. Ang dami. Yung Ang daming kababuyan. Centennial. Yung sinasabi, yung Centennial proceedings daw, di ba? Nag-Centennial panahon ni Pangulong Ramos. Yeah, O, di ba sabi, ang dami daw Tabako. ninakaw doon sa pondo. Ano nangyari? Ang ginawa nilang fall guy, kawawang Doy Laurel, na walang kinalaman. Ang linis-linis yung tao. Kilala ko yun personally. Hindi gagawa ng kalokohan yun. Yun ang porket siya lamang ang chairman ng Centennial Commission. Yun lang. Hindi naman humahawak ng pera yun. Siya yung pinagbintangan. Siya yung dinimanda. Can you imagine? Oo. Teka, sandali lang. Kausapin mo muna to. Kampihan talaga. Sabihin mo sa kanila, nando na yung in-order ko. Nakakalimutan kong abusuhan. Oo, sabihin mo, dalhin lang, bayad na naman yan. Oo, yung umorder kasi ako ng pagkain. Sabihin mo, Nag-food panda pa. bigyan ng tip 100. Ayan. Pakisabi nga, oo. Anyway, Centennial. Opo. Kawawang Doy Laurel. Oh. Ang nangyari, kinamatayan na ng tao. Masama yung loob niya. Ang linis-linis ang record ng tao. So, ibig Yun ang sabihin- pinagbintangan. Pero ibig sabihin, attorney, that time pala uso na pala yung bendalo Kasi hindi na sumusunod sa batas. Hindi, walang nananagot. Okay. Oh. Napakarami. Eto pa. Eto, personal, alam ko to. Oh. Bangladesh bank scam. Okay. Di ba? Bangladesh Bank. Mayroong kalokohang nangyari sa Central Bank ng Bangladesh. Opo. Na-penetrate No. sila. Na pagnakawan telegraphically 18 billion plus. Billion. Yeah. Dollars? Ha? Dito sa Pilipinas dinala yung pera. Ah. Pinarti-parti rito. Oh. Nagreklamo siyempre ang Bangladesh. Yeah. Ha? Nagkaroon ng Senate investigation. Panahon ni TJ Ginggona, siya yung Blue Ribbon Committee chairman. Opo. Yung si TJ Ginggona, sayang, nanghihinayang ako dyan. Nasaan ang pera nun? Nasa mga mahiwagang kamay ng mga kababayan. Maayos na tao yan. Lahat ng karapatan ng mga resource Blue persons, Ribbon basta Blue Ribbon, mga kababayan, natatalo daw. iginalang. Iginalang. Dapat Pag ganun. sinabi mong, we're sorry, meron na pong criminal case yan, kapafile lang 3 days ago, we invoke our right to remain silent kasi baka gamitin sa amin sa criminal case. Ayun. I-recognize niya. Galing ano? The right against self-incrimination, sabihin mo, we are sorry po. Ang sabi ng abogado ko, baka magkaroon daw ng self-incrimination, gagalangin niya yon. Dito sisigawan, mga kababayan. Ikukulong, kukontempt ka. Okay. Umpisa sa pinakamataas na opisyal ng RCBC, doon dinaan yung ninakaw na pera, 18 billion. Si Lorenzo Tan.
vice president, legal, etc. May mga negosyante pa si Kim Wong, meron pa yung foreign Kim exchange kung saan Bonjing. pinalit yung pesos into dollars, etc. etc. Dollars into pesos, kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo kung sinong nademanda? Sino po? 18 billion ha? Yung kawawang branch manager ng Jupiter branch Ala. ng RCBC, si Maya Digito. Sa kanya napunta yung Oo. sisi. Mm. Matindi yun. Sa kanya napunta siya lang. Walang opisyal ng bangko na nademanda. Walang manager. Yung Branch manager. money changer, Oh. kung hindi pa kami nangulit ng nangulit, hindi pa madedemanda. Can you imagine that? Oh? Wala Pero ang nangyari. pagkakatanda ko sa Siya yung nabalik fall yan, guy. di ba? Nabalik. Yung iba, Nabalik. pero mo kawawang-kawawa ang Bangladesh. Isa sa mga pinakamahirap na bansa. Nalakawan mo pa ng 18 billion pesos. Ano ba naman yan? Kawawa. Ngayon mga kababayan, wala. Ang Pilipinas, malapit na siguro ma-overtake ka ng Bangladesh. Dahil sa corruption. Yung, alam mo, nakasabay ko sa TV show, sa CNN, Opo. nung may CNN pa rito, yung ambassador ng Bangladesh, si Gomez, Ambassador Gomez. Alam mo sa kahihiyan ko, sabi ko, Mr. Ambassador, on behalf of the Filipino people, we'd like to apologize for the acts of our countrymen. Nahihiya ako eh. Oh, syempre. Oh, yan. Oh, isa yan. Yung bank manager, kawawa. Ano ba naman, yung ba naman makakagawa ng ganon? Kung hindi kinlir ng mga nasa taas. Nasa taas, Oh, yes. ang nangyari, fine lang, pinagmulta lang Multa lang ng yun. 1 billion ng RCBC. Ano yung 1 1 billion. Grabe. billion? Oo, kaya hindi mo masuheto. Okay, number 3 bago tayo mag-break. Yung Mahindra, panahon. Oo nga. Mahindra mga kababayan na kapag masira, disposable mga kababayan dahil walang mga spare parts, mga patrol Ni car. Secretary Rojas, panahon ni Marimar Rojas. President Aquino. Opo. Di ba yung Scheme. PNP natin? Ayan, tanong mo sa mga pulis kung gaano kasama loob nila dyan. Kailangan ng palitan yung mga sasakyan ng mga pulis. Ang dami-daming pwede mag-supply ng reliable, maraming pyesa. Meron ditong dealership network sa Pilipinas. Nandiyan ang Toyota. Yeah. Di ba? Nandiyan ang Mitsubishi. Tapos Ang dami Mahindra Isuzu. Matibay ang Isuzu Yung syempre. diesel ng Isuzu. Opo. Ang dami, bukod pa dyan. Anong in-order ng ating pamahalaan nung DILG Secretary si Barojas? Mahindra. Tapos Hindi walang ko mga minimenos parts. ang gawa ng India. Kaso lang kapag masira, wala na, disposable. Maraming magagandang gawa ang India. Pero kung mas mahal pa nga, Mas mahal. bakit Mahindra ang iyong i-order? Matinay mo. Sa tingin nyo, walang corruption doon mga kababayan? Napakalaking mga kababayan, corruption doon sa Mahindra. And then, wala lang. Okay lang mga kababayan dahil itong mga santo-santita na mga panot at mga Marimar Rojas mga kababayan ang may gawa. Yung pyesa, pwede ka bang pumunta ngayon sa Mahindra. Ebanghelista, bumili ng pyesa ng Mahindra? Hindi. Pabili ng Mahindra. Toyota. Sabi nga ng tatay ko, kahit sa butika, merong pyesa ng Toyota. Madali, di ba? Maraming nakakaalam Battery. mag-repair ng Toyota. Opo. Etong Mahindra, para lang masabing may parts network, nagbukas ng ilan? Mga 5. Kunyari lang may network dito, dealership network, para lang makapag-comply dun sa requirement na yun. Can you imagine Mahindra ngayon? Bihira ng wala na halos. Meron ako nakikita isa, dalawa. At saka, ayaw ng mga pulis kasi hindi daw komportable. Masakit sa likod. Tanong mo Ala. kay isang kapatid natin, Oo. si Kaema Oo. Libunaw, na nag-retire bilang kernel. Masakit sa likod. Masakit sa likod. Hindi yun ang design niya pang pulis pang off-road. Bakit hindi Toyota? Bakit hindi Mitsubishi? Bakit hindi Isuzu? Ibig sabihin, mahina ang utak ng nagdesisyon. Hindi mahina, Ano? matalino. Ang talino ba yun? Matalino sa bulsa. Sa pandurugas mga kababayan. Oo, matalino. Bakit? Alam na natin. Kaya pa pips, corruption. Matalino yun. Parang flood control Kayo din naman, yan. Hindi mahina, matalino. Pero ngayon mga kababayan, godlike na ang pagnanakaw.
Sobra na sa katalinuhan, ang taba ng utak na ngayon mga kababayan. Harap-harapan ng nagnanakaw ngayon. Anyway, sa notang yan, Sa notang yan, salamat. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.